magluluto naman tayo ngayon mga working moms. So tara, samahan niyo ako magluto ngayon ng hulaan niyo na to. Naisipan ko pa palang magluto ngayon ng curry. Ayan, beef curry po ang aking lulutuin for today. Kailangan lang po natin ng curry powder na nilagyan ng tubig para kaukawin. Kailangan din po natin ng beef tenderloin para malambot. At ang ating patatas na binababad sa tubig para hindi mangitim. Kailangan din po natin ng ginayat na cabbage na napakasustansya. At ang ating carrots na pampalinaw ng ating mga mata. Kailangan din po natin ng white onion para pampabalance po ng ating lutuin. At ang leek na napaka-garnish po at magandang iano sa ating mga pagkain. So, ang first step po, papainitin po natin ang ating kawali. Lalagyan po natin siya ng mantika. Siyempre, sesame oil po ang aking ginagamit para po siya ay ma-aroma. Ayan, nilagay ko na po pala ang ating beef para po igisa po sa kanyang sariling mantika. So, kaya po sesame oil ang ninano ko kasi hindi po siya masyadong mamantika po. So, less mantika, less po tayo sa cholesterol. So, kailangan po natin siyang lutuin maigi ang ating mga karne. Tips po para sa ating mga nanay dyan na nagluluto. Kailangan po make sure na lutuin po nating maigi ang ating mga karneng niluluto. Mapababoy man po ito, manok o kung beef man po ito. Kailangan po nating isang kutsang maigi para po iwas po sa pagkapanis. Kasi sa panahon ngayon napakainit po kapag hindi mo nilutong maigi ang ating mga karne at lutuin, madaling mapanis at baka po mahirapan po tayo sa ating pamilya at magkaroon po tayo ng problema sa ating mga tiyan. Make sure po na malutong-luto po ang ating mga niluluto para sa ating pamilya. Yun po ang aking tips para sa inyo. Sana po magaya niyo po ito at hindi po yung lutong makaw. So, ayan po, nilagay po natin ang ating patatas dyan na rin po sa ating kawali na yan para less po sa hugasan. Hindi po yan ilalagay po natin sa isang plato para ngayon di po tayo po ay time saver, last saver sa ating hugasan, di ba? So, ayan, nilagay na rin po natin ang ating carrots. Lahat po ng ating mga lutuin ay may mga tips po tayo para po tayo ay madaling makatapos sa ating trabaho. So, ayan po, ating halo-haloin sila para lahat ay manuot ang kanilang mga panlasa. Nilagay ko na rin po pala ang ating white onion. Tingnan nyo, balancing-balanse ang kulay, di ba? May kulay white, at saka orange at yellow, di ba? At brown, napakagandang tingnan. Siyempre, nilagay ko na rin po ang ating curry powder. Ayan. Ayan po ang itsura niya. So, banayad lang ang apoy natin para hindi po siya masunog. So, ayan, ating spread lahat ang ating sauce. Ayan po ang sauce natin. Spread natin ng maigi para sila ay manuot ang kanilang lasa. Ganyan, ang ganda ng itsura, di ba? Itsura pa lang, mapapawaw ka na. Siyempre, lalagyan po natin siya ng isang tasang tubig. Kasi po ito ay soup para po lumambot po ang ating mga lutuin for today. Kasi ginamit po natin dito ay baka, so pakukuluan po natin siya. Pinakuluan ko lang po pala ito ng 25 minutes kasi kanina pisinangkotso na natin siya. Yun po ang kagandahan pag ang tenderloin po na baka ang inyong ginamit kasi madali lang po siyang mapalambot. Kaysa din po sa ibang mga parte ng mga karne na pinapaano pa talaga matigas po yun. So madaraming lambutan. Pagka tenderloin, madali lang. Ililagay ko na po pala ang ating cabbage. Yung cabbage po pala natin ay panghuli kasi ito po ay malambot na at saka hindi masarap pagka latang-lata na po yan. So, pakukuluan lang natin ng ilang minuto at yan, tapos na. I-garnish na po natin ang ating leek. Tingnan nyo po ang itsura niya, napakaganda. Halo-halo po, may green, di ba? Yung color niya, color combination at saka napakasustansya talaga. So, eto na po ang kalabasan. Jaran! Ito na po ang ating kalabasan ng beef curry by me. So, maraming salamat po sa panonood sa aking mga vlog. Thank you so much. Bye-bye!